iyang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayo mga dukha, sapagkat ang Diyos ay ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapupuotan, pinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyo mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong mga nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginagawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Mapapalad kayo. Ito ang sinasabi ho ni Jesus. Lalo na ho sa mga dukha, sa mga nagugutom, sa mga nagsisitangis. Pero sa kabila ng pinapahayag ni Jesus na magalak kayo, ay pinapalalahanan din niya na sa inyong pagiging galak sa salita ng Diyos, ay hindi ito magiging madali. May mga taong hindi tatanggap sa inyo dahil sa inyong pagpapahayag ng pananampalataya. Lalo ng mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Sila naman talaga yung magre-react ng negative. Sa iyong pagpapahayag ng pananampalataya, sa iyong pagsusikap na sumunod sa salita ng Diyos, may mga tao talagang pagtatawanan ka. Halimbawa, ikaw nagsisikap ka, talikuran yung mga bisyo mo. Tapos may kaibigan ka, aayain ka, "Huwag ka na dyan, dito ka na lang." Tapos tatawanan ka pa, "Pabait-bait ka pa, huwag ka na dyan. Di bagay sa'yo yan." Pagtatawanan ang iyong pagsisikap na sumunod sa Diyos. Pagtatawanan ang iyong pagpupursige na talikuran ang mga pangit na gawain at pagbagong buhay. Pero ang Diyos may pangako na sa kabila ng mga pagtatawa sa iyo, lalaitin ka dahil sa iyong pagsunod kay Kristo. Huwag kang tumigil. Huwag kang sumuko. Magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Dahil sinasabi niya, bagamat nananangis kayo dahil sa pagsunod sa akin, dahil kayo ay nahihirapan sa pagsunod sa salita ng Diyos, sabi niya, darating ang kaginhawaan para sa iyo. Hindi ka habang buhay diyan. Darating ang araw, nangingiti ka din.
Bagamat may paghihirap, kunyari sa opisina, nagsisikap ka, tapos may ibang tao na i-impluwensyahan ka pa sa masama. At pag hindi ka pumayag sa gusto nila, aawayin ka. Sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala, matatapos din yan. Darating ang panahon ng kaginhawaan sa iyo dahil sa pagsisikap mo na sumunod sa salita ng Diyos. Naalala ko ho, may isang kwento. Sabi niya, Father, ba't ganun po? Ba't ang hirap tumugon sa Diyos? Sabi ko, bakit mo naman nasabi yun? Sabi niya, Father, kasi nagsisikap ako na maging mabuti. Nagsisikap po ako na gumawa ng tama. Father, nakita ko po sa opisina namin, hindi ko sila gumagawa ng tama. Teka, anong ginawa mo? Father, nagsabi ako na hindi tama yung ginagawa nila at kailangan nilang itigil yung ginagawa nila. Kasi nandidispal ko po sila ng pera, Father. Ay, anong nangyari nung sinabi mo yon? Father, inaway po ako. Sinabihan po ako, wala akong pakisama. At lagi po ako nilang nagtitripan, Father, pag andun ho ako sa opisina. At ang sabi niya sa akin, ganun po ba yun, Father? Mahirap po ba na tumugon sa salita ng Diyos? At sinabi ko lang sa kanya, hindi tayo tatanggapin ng mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Pag ayaw nila ng salita ng Diyos, hindi nila tatanggapin ang pamumuhay natin kung tayo ay nagsisikap na sumunod sa Diyos. Pero titigil ka ba dahil doon? Hindi. Patuloy pa rin tayong magsumikap. Patuloy pa rin ang ating pagtsatsaga na tumugon at isabuhay ang salita ng Diyos. Kasi doon tayo magiging buo at ganap. Minsan may mga pagsubok ho tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. May mga challenges. Pero huwag tayong sumuko sa kabila ng challenges. Huwag tayong sumuko kahit minsan pagtawanan ka sa iyong pananampalataya. Hindi ang opinyon ng iba ang importante. Ang mahalaga, how does God look at your heart? Ang pagtingin ng Diyos sa iyo ang pinaka-importante sa lahat. Kaya ho, sa kabila ng pagtawa ng mundo sa ating pananampalataya, minsan binababa ang ating pananampalataya. Huwag kang matakot at mag-alala. Dahil ang Diyos ang nakakita ng laman ng ating puso. Ang puso na nagtsatsaga, nagpupursigi, na tumugon sa Kanyang salita at baguhin ang ating buhay. Mapapalad kayo, sabi ni Jesus. Amen.